Globe Road ba. So kanang init kaayo nya gamay ra imo makuha ana na komisyon, and then naaput-put ko sa Nestle. Kanang mag-handle ka kanang ganing mga brand ambassador diya sa mga mall, kanang ka mag-handle ana sa ila kanang mingon na sir na ami kuan Nestle product pwede ba ka mukuha tapos magpirma. Nga na ako trabaho sa una kanang mag-head sa mga brand ambassador, tapos ni-apply ko, gusto ko mo kuan trabaho nurse, dili lalim kay Luzon, Visayas, Mindanao ng mga ospital gipang applyan ako even abroad wala jud. Tapos mo to kanang contractual ko for a very long time up until niabot ko diri sa Davao City. And makita gyud na ako na grabe gyud ang pagkuha ni Lord sa ako. Kanang pagpa-humble down. Kung sa earthly is, if you want to be the first, you should be the last. Kailangan magihan ni mga humility, ang being humble jud, na nagsugod gyud ka sa baba before ka niabot sa taas. Na walay easy access kay para ma-experience na ko unsa gid kalisod ang kinabuhi na dili easy. Kay gipasabot sa ako ni Lord na kung gi-entrust ka og ginagmay, ma-entrustan gyud kag ginagko. And kanang mao na kung karon kung naaman miing ani karon grasya gina sa Ginoo tanan kanang blessing ba, kay dili lalim ng kanang kung di pod siguro ko nag-agi sa unsa akong giagihan sa una, dili pod nako mamali siya kung specialist sa akong finance kana. And ma-amaze pod ko dito sa kanang sa ato sa restoration kanang during mag-discipleship ta kun natay mga restoration kanang pagpanghugas, di gid pwede na dili kumuhugas kanang ganing mutabang dira kay isa sign of humility magud na gina-train ta dira. Kay kung pag entitlement na lang pwede gid ko na dili magpa-entitle dira, pero dili gyud. Nasabtan ako na kanang pagpanghugas is a simple act of humility. Kanang magtinabangay dira ana gani. So mao na sa earthly. And sa spiritual pud nako na revelation ani is, if you want to be the first, you shall be the last, and servant of all. Gipakita ni Jesus Christ sa atua sa akoa na kung gusto ka mapareha sa ako, if you want to be the first, ang first there is Jesus Christ, you should be the last. Ang pasabot ana is you should encounter or mo process ka sa brokenness. Na pag-follow sa ako is not easy. There are many things or mga sufferings, hurts na kailangan nimo i-grow through. Mo na-amaze ko na grabe gid si Lord ang iyang right timing. Kung gamiton daay ka ni Lord, di gyud kaniya pugson. I-allow lang ka pero ilid kaniya hinay-hinay. Pero kung time na gani nagamitono na jud ka ni Lord di ay mag-cause gyud siya something na mapadali niya na kay kanina ang time kay tapos gahi paghihapon ka, mag-cause gyud siya something na ibalik na gyud kaniya. Kanang insidida na gyud ba na dili mao na gyud ang timing kani. Kailangan na gyud ko maglihok kay di na gyud pwede na imo pawin ang matumal. I will cause something. Mo to na katugyod ang akong awakening katong time na katong sa akong gout na nag-suffer gyud ko for almost a month. After gyud ato grabe gyud ang pag-story murag nag one-on-one gyud mi ni Lord, and all throughout ato after atong gi-receive na ginako siya sa akong gi-open na nako siya na pwede di ay na nasabtan na ako na pwede di ay na nag-atin-atin lang ka diri sa church, nag-serve pero wala gyud di ay nimo gi-open totally imong heart. Ana galing murag pasadra, okay, ako din nagsimba pero lahi gyud nang gi-accept nimo si Lord sa imong kinabuhi. So na after ato tung na all the brokenness kung sa tuog giagihan sa una, mahimo na di ay siya na dili na siya burden or normal na lang sa imo na mag-attend ng ingana na mga discipleship.
mga Sunday service, mga restoration weekend, nang nasabtanan nimo ba na mao gid ni ang imong life if you accept Jesus Christ. Yan na. So, uh, kasi kailangan nimo siya pag-agihan tanan. So katong mga brokenness na akong naagihan is naa day siya gi-allow gyud di ito ni Lord para karon nakatuyuan nga na dili na ka di na ko mas ma-burden kanang tapos kanang moto gamit ko niya karon sa worship team kanang mag-lead usahay sa mga event nato kay naa day siya katuyuan gyud nga na kanang i-prepare na gyud di ay kaniya ito something better. So dili gyud na accident kung unsa di ay ka sa una or unsa ko sa una na sitwasyon nako because everything happened for a reason. Giplano na gyud na ni Lord. Ana. And sa kana maura gyud na ang nagkuan sa ako, nagrema. Daghang salamat sa tanan. Ang buntag. Okay, may buntag. Salamat kaayo Jet no katong pag-share pa lang ni susugod murag pud ka nang ingana pud ko sa una. Saka na ganing kung giunsa ko pag humble down ni Lord no sa ko ang life kay kita gyud tanan moagi gyud tag brokenness kay naa tay hugot no every time na taay mga topic about humility somehow no kana makahilak gani ta usahay no kana mo throwback ka sa imong life ba about giunsa ka pag broken ni Lord and which is masabtan nimo along the way na it is for me. And it's really the plan of God. Each one of us, naagid tayong mga MMK, naagid tayong mga lain-laing story. That's why ang mga people, ganahan kay mga linaw mga story. Right? So, salamat kay Jet. No? I know, naapad yung kay nindot na journey na agian. There are others challenges in life, but always remember, si Lord, gibutang ka din na because nakita si Lord sa imong which is ang imong heart and you are ang gina-train ka ni Lord sa mga challenges is to become an overcomer. No, it's not only for you but it's all for us na kitang tanan na ay mga testing gusto ni Lord maging overcomer gid ta. Okay? So let's continue with verse 30 kay 29 man gahapon karon 30 na ta. Ano din ni from there they went out and began to go through Galilee. So kuha mo mga Bible para makasunod mo sa akong ginabasa. And he did not want anyone to know about it. For he was teaching his disciples and telling them, the Son of Man is to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and when he has been killed, he will rise 3 days later. But they did not understand this statement, and they were afraid to ask him. They did not understand this statement, and they were afraid to ask him. So sa Old Testament man gud wala maguna ginatudlo din na about suffering, about tribulations, no? Kay somehow more on kung magkaroon kag blessing kamot jud ka dinha, no? Na in the Old Testament also kung mag-suffer ganing isa ka tao, manaaga ni siya ginaagian, murag one way that gipunish niya siya sa Ginoo. Even the life of Job, di ba? Si Job, yung giagian niya, abi sa mga tao, gipunish gid siya sa Ginoo, which is wrong. Dili man guna nila masabtan before. Okay? So in the New Testament, actually ang suffering ni Jesus Christ is the way to His glory. Lahi ra gid kaayno. Sa unang panahon, abi nila, pag naay mga suffering, naay mga tribulations imong kinabuhi, gipunish ka ni Lord. Pero karong New Testament, ipakita ni Jesus Christ ang iyahang suffering its way to glory. Mao nang kita pod maagian pod nato ning mga brokenness, ang mga suffering, mga problems sa atong kinabuhi. Okay? So mo to ang mga disciples wala gyud sila nakasabot. Sa mo nang ginaingon ni Jesus Christ, uy, moagi siya tribulation sa palansang sa cross. Wala gyud sila kasabot ana. Instead of mangutana sila kay Jesus Christ, pero wala ni hilom lang sila. Mo ni hilom lang sila. Mo ni somehow kita pod mag-learn ta ani
kana gani mo basa ta sa Bible, mabasa ta sa Bible, na naamay isang mga dili nimo masabtan. No ako guys sa una dili jud ko kasabot. Although makabasa ko, I'm trying to understand the statement or even the passage, especially the parables. Somehow ko nang mabaw ra jud kaayo. Unlike karon naging deeper na akong revelation. Pero kining mga iyang mga disciples, naigingon si Jesus Christ na wala sila kasabot. Instead na mangutana unta sila, nanghinong lang sila. Marging ana sa tuwa ba, na dapat unta mo seek ta more and more. Kung wala nimo nasabtan imong gibasa, so pwede naman ka mangutana sa uban. No? Ingon ka ba sa imong leader, no? Kuya, ate, or pas, kung sa'y pasabutan, do you have any revelation on this? Para masabtan nimo. Manasama kani atong daily devotional, makatabang gid ni siya sa atoa. It will broaden our understanding no about every parables or unsa man ang mga story na adinha. Like gay mo na di ba? Excited ka unlike sa una di kapuya ni uy 5:30 na po. Pwede mga absent, pwede ang katong heart nakabalo gid sila na naa gid sila mapupo aning everyday devotional. Excited ka ayo sayo pa lang no automatic na ilang lawas maminaw modo ni mga tao at mga tawhanan ni mga tao na nagasik gid sila. The more you seek baya, is the more revelation ang ihatag sa imo ni Lord. Kaya kung dili no mag-learn ta ani, kung dili nimo matubag ang imong mga pangutana or sa mga vague ba, yung anang wa kasabot unsa na siya, mangutana gyud. Okay? So verse 33, they came to Capernaum and when he was in the house, he began to question them. What were you discussing on the way? So mangutana si Jesus Christ, no? Unsa man gid pito ilang gina-discuss? Unsa man day ang ilang na sila ginastorya pauli na sila. Na naman sila ginastorya. Is it ba ang ilang pag-istorya? Unsa kaya to ang kasabot ni Jesus ato no? Kana mag-suffer daw siya, mamatay daw siya, maglansang sa cross. No? Ingana dapat ang ilang i-discuss pero dili day na mao ang ilang gi-discuss. Imagine mo, unsa ang ilang gi-discuss, no? Ana din no, what they were discussing was who is going to be the leader. Wow, no? Unsa kinsa kaya ang sunod nato maging leader kung mamatay na si Jesus Christ? Ingana ba? No, nabayay di ingana na heart, no? Instead na unta mangutana sila kay Jesus Christ, Jesus or Rabbi, teacher, ngano man unsa day mahitabo ngano mamatay man ka ngano ilansang man ka sa krus unsa day mahitabo murag di mi kasabot ingana pero ang ilang heart is corrupted, their flesh is corrupted. Why ang ila din ginahuna kinsa day ang next leader nato karon kung mamatay si Jesus Christ. Nakuha ninyo, na picture out ninyo na tama naagid tay mga ingana na mga batasan, no? Kana ganing because of the flesh, malahi imo ang pag imong motive is not right, lahi gyud ang imong kasing-kasing, no? So even no si Jesus Christ na gyud ang naa din na the most spiritual man. Kita nimo na kung naminaw sila ana, nakuha na nila, na-capture na unta nila kung nangutana sila pero unsang nahitabo ang ilahang mga spiritual lust is na-activate jud naamang with flesh, no? Mo na ato diri is kung naaman tay sa mga ingana, Lord, i-check da kong heart, or dili jud maayo, Lord. Lord, tan-awa po gud ako on the way to my faith, di jud maayo, Lord. I know it's really corrupt, no? Because of being selfish, of being greedy, no, being unsa ba, pride, ana, Lord. Tell me, Lord God, expose my heart, Lord. Nga na dapat i-acknowledge din nimo na naamay times yun na ana yun corrupt good ka because of our flesh, then you humble down. Okay? We need to learn from this. And since Jesus, no? Pero ang one of the encouragement that is normal po ta, normal lang yun ta na disciple. Nga naman, even mga disciples before ni Jesus Christ, harap-harapan na niya kastorya, nga nung naapamaing-ani na batasan. Ang flesh, corrupt kaayo. So, kita po naman butaing ana. But karon mo mag-learn ta ani ay nandawato nato, mga pasaylo Lord,
Kambyuhin niya akong kasing-kasing, bagbuhi pud ako ngunang-una, no? Kay kani ba yang mga disciples ni Jesus Christ, they are only simple men. Pero grabe gi-transform gyud sila sa Ginoo. Kung ikaw, kung humble enough gyud, naa gyud ang humility, then God will transform us. Okay? Pero pag ingon nimo na, wala ay kaya ra nako ni, ay kuan oy, kaning sige ani no kanang makaingon kasi mong self bahaw jud ka, then congratulations. So ginapakita gid ni Jesus Christ sa ato ani, naa gyud times magiging position oriented ka. Kung say position oriented, kaya nang gusto nimo ikaw bida, ikaw ang makita, ikaw ang sikat, ikaw ang hawding ana, position oriented or entitlement. Katong na-share man na ni Jethro ganina, entitleitis, no? Mao gyud na nag-agi jud ko ana, no? Because of sa imuhang gi-brought out sa imuha ba sa imuhang family, gamay ka pa, no? With all the helper and everything nga na ba murag pagdako nimo medyo maglisod ka sa mga bagay-bagay na even paghugas og plato nga na ba, no? Kana gyud is giagian pud nako na maghugas og plato, maglimpyo, lalo na karon na naa na ko diri sa amo ang balay jud. Kay didto ko sa Flores nagpuyo, nabay may helper didto. Nagdako jud ko ang helper na agi tighugas, tiglimpyo, tiglaba, tanan kompleto. Pero katong nagminyo na ko, katilaw jud ko tanan. Kanang makaingon jud ka Lord. Lord, maragi kapoy na lagi ko Lord, way nga no. Na tapos ang helper on and off pa gyud, no? Usahay prinsesa ka, usahay servant ka sa princess, mga ingana, giagian po na nako. So muni, ang remember ang mga disciples, they were also kanaganing entitleitis. Napud sila positions oriented pud sila. But no nakita ni Lord ni Jesus Christ ay ilang kasing-kasing kaya ingon niya sa verse 35, dali paggubod dali panglingkod ta. Basa ang verse 35. Sitting down, he called the 12 and said to them, if anyone wants to be the first, he shall be last of all and servant of all. Taking a child, he set him before them, and taking him in his arm, he said to them, whoever receives one child like this in my name receives me, and whoever receives me does not receive me, but him who sent me. So, in the kingdom of God, opposite kaayo ang operation sa kingdom sa Ginoo, sa kingdom sa gingharian, o sa kingdom diri sa kalibutan. Opposite jud na sila kaayo. So in the kingdom of God, the greatest person is the one who is most like a little child in his spirit, not a little child in his understanding. 1 Corinthians chapter 14 verse 20, brethren, do not be children in your thinking. No, dili ka ng childish. Yet in evil be infants, but in your thinking be mature. So ang ginamit ni Lord din na like a little child in spirit is kana ganing spirit nimo na attitude nimo na as a child kana ganing sense of humility na always good ka nagadepend, no? Nagadepend jud ka, helpless ka ba permente ba kanang din mo yun ako ni kaya ay no kitang tanan ni agi man gid pagkabata kanang tanan lihok nimo ma pa unsa man mana gani ka mopalit na ka mapalitik ko ing ana ba pag di kung wala ni sugo si mong mama mo adto kag mall, di jud ka moadtog mall mga ing-ana ba, no? That's the attitude of a child like na ay mo na ang ginaingon dinhi. Mo nang gusto ni Jesus Christ i-highlight sa ato always i-maintain ang humility. While si Jesus Christ kabalo bakana ever since no naaman siya sa kalibutan, he's always dependent to his Father. Wala yun niya gibutang siyang kasing-kasing na mas higher siya sa iyang papa. No gi-maintain jud niya ang iyahang submission sa iyang Father. Dili niya tanan gihil ang mga tao, dili niya tanan gi-deliver o gi-cast out ang mga demonyo. Dili siya tanan nagdo og miracle. Pag wala nag-ingon iyang papa, dili ko niya buhaton. So ing-ana iyang total submission sa iyang Father, which is ing-ani ang picture dinhi, a childlike spirit, no? What hinder us that makes being a spiritual? Unsa daw ang makahinder sa ato ang magiging spiritual ta? Pag naate understanding na naingon ka how go grade ko or mubo po ng imong pagtan-aw sa imong sarili. Mao na usually ginabuak gyud ta ni Lord dinhi, no? Pag mayong kag taas jud kay ka,
gina-pull down jud ka ni Lord. Kay those who are prideful biya kay gina-resist biya ni Lord. Pero pag ka na wala po kay confidence, you don't know who you are, your identity, mo nang ginapakita ni Lord sa imuha who He is, siya ato ang amahan who created us, and who we are, atong identity. Hindi mo ma-boost jud ka, no? Especially pag maka-restoration ka, weekend ka, di nga jud i-picture out sa imo. Ang ako aman sa restoration weekend ako, naigo jud ko sa akong identity. Diha jud sama okay na ko background about sa cross, pero dili ko di nga na kalalom, pero which is na-understand po na ko nagkaroon po kog revelation of the cross, pero sa image and likeness jud ko and healing dart jud ko naigo, grabe jud ko din ha. Kay grabe man ko katimid, grabe man jud kaayo nang dili man jud ko nimo mapaistorya, no? And even ako ang kalagot na ako sa kong mama, grabe jud akong kalagot sa kong mama, no? Tagalihok piti, marag dili gani i-explain ngano gibunalan ka, ano mo gibunalan kung ano gipaluhod man ko mga ana, no? So grabe jud diha ako sa restoration weekend naigo. Mo dinhi siya dinhi, ngano daw ang isa ka tao, what makes a man maghinder maging grow siya spiritual, no? Okay, body, soul, and spirit man. Why? Because of this naa kay attitude ani, magarboso ka, kabalo ka, great ka, and even ikaw pod wala maging mubuang ning pagtan-aw sa imong sarili mo na ginabuakan ni Lord, because God is not looking for ability. Ang ginapangita ni Lord is ang atuang availability. Masing usa man ka kahawd, bright ka, skillful ka, talented ka, pero dili pug ka available, useless ka na tao. Are we there? No, kay ang world baya sikat kay ka kung ikaw ang pinakagwapa, pinakagwapo, pinakadato, hawod ka. Na may nga na sikat jud kay ka, tanawa mo post lang ka, ginabantayan ka. Daghan kay kag mga likers diha, daghan kay mga-comment din na. Pero lahi mag-operate ang Lord, no? Unsaon lagi nimo imong talent and skills, pag dili pug ka willing gamiton ni Lord, dili ka available, useless ka. Okay? So, it does not matter if you are not able. You are not able, or ang importante din na is availability, and naa po kay heart to confess what is your weakness. Na Lord, weakness jud na ko ni musturas tubangan Lord. Tabangi ko ani Lord. You know? So God will empower you through the power of the Holy Spirit. So na-boost diha imong confidence kay kailan naman ka kinsa ang nag-create sa imo, kaila pug ka kinsa ka. Okay? The greatest in the kingdom of heaven is mostly like a little child. Kung maingong ka karon na mangutana ka, am I? Naunya, madig na to na. We know that the most greatest is si Jesus man gyud. Now, i-read John 5 verse 19. Therefore, Jesus answered and was saying to them, truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself, Jesus Christ, wala gyud daw siya mabuhat, unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. So, kanino, ako na-share ganina, na si Jesus Christ, dili gyud siya mag-do, mo-act, whatever is that, di siya mag-move kung walay giingon sa iyang amahan. So that is really a true humility, no? Ang kanang imong submission nimo sa above authority. It could be it's not only spiritual, no? Even in this world, sa government nato, under authority man ta, no? You know how to submit, you know how to respect. Okay? So in the kingdom of God, the greatest is the humblest. Okay? Who is the greatest in the church today? The humblest person, of course. Nasugod pa lang, no, sa year 2024. Na unsang giingon ni Pastor Wendell, sige, kontesta. Kontesta karon 2024 kung kinsa ang pinaka-humble sa atoa. Remember niya ang statement? Because somehow, if you really want to become great, we need to become humble in a fellowship also, no, to other people. Okay? So, but sad to say, naman yung mga people, makita nimo, even mga pastors na, leaders na, no, makita nimo, kana ganing grabe ang ilahang proud kay sila, especially na sila operate sila sa ilang
mga special giftings, sa deliverance, sa healing, may nga na ba? Makita nimo sa uban nga na they just only exalt themselves, no? Kanang para lang makuha sa honor, no? Makita na nimo mo you check the motives. Yes, of course, no? In the last days, na mag demonstration of power, signs and wonders and miracles. And we also want that one na Lord, no, gamit ako para na ay mga people na ma-usher na ako padulong sa Ginoo. Actually, when you hear this every day sa daily devotional, maalayin gid ang atong heart. Kaysa una, mao pud na akong ginalong sa una, gusto ko ana, kana gani pag-ampo maayo. Pero ay, no, dili day ka basta-basta ana. Bantayan day nimo imong prayer. Eh what if naayo tanan imong pag-ampo, unsa pud kaya ang batasan nimo ang marispad nimo ana? Ang bugira ba ka? Musik ba kag o? Maging entitleitis ba ka? Prideful na ba ka ana? No, tong time na nakabalo ko na namo bago pa lang kay Lord ato nagtan-aw mi og kanang video clip ba, no, kay tanan ang gikon didto is tanan, halos tanan daghan kaayong mga pastors na atog hell. Mo 'to nakabutang gid sa kong hunahuna di jud ko gusto maging pastor. Ana jud ko na Lord, kung na time na naging pastor na pud ko ni ana na pud ko, Lord ayaw jud ko ibutang sa pulpit mo share din ha, kung dili pa ko angay mo share. No, kay kabalo ko dili lalim ang mo share din na sa pulpit. It talks about the impartation of your life. Na karon mo storya ka din na makita sa mga tao na dili na nimo gibuhat. No, wala nimo gi-live out. Pareseyo ka, no? Daghan kaayo no, daghan kay ko giagian na makana jud ko na Lord, salamat jud Lord. Ibag-o jud nimo akong hunahuna. Always gina-check nimo ang motives. Why you do it? Why you want this? Yung mga ingana. So gina-check gid ni Lord na sa kuha, especially sa ako. Mao ni ginaingon din ni daghan kaayo mga leaders o pastors arrogante kaayo, but instead of ilaha ng gamiton na gifting para si Lord ang mag-magnify, si Lord ang mag-glorify, dili noon. Wala na bantayan ang ilang kasing-kasing, mura gidawat naman nila noon ang all the praises and honors. Alright? So, kana jud ang ato ang i-check this time, no. Kaya lain jud nato atong heart. Verse 38, John said to him, "Teacher, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to prevent him because he was not following us." Okay? What do you think no naay mga disciples na ginahinder nila ang uban para mo cast out? Kani kadali lang no Lord. O lang pas si Kwan ba? Si kisa ba diri? Si Kwan ba? Si Dirk ba? Dirk. Si Dirk mo cast out didto. Taka lang ta didto makabalo baka si Dirk pa masumbong-sumbong niya na. O nang mga naay mga fan no mga leaders or somehow no mga people na ginabarada yun. Mao man ni sila mga disciple ni ana sila dinhi no. Teacher, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to prevent him because he was not following us. Right? Ngano man, no, ngano man na ang mga people na ingana. Again, no, the reason is like this. Because, di ba nakita niyo sa verse 18, nag-cast out sila mga demons dito. But karon this time, nag-cast out sila, nakita nila na nag-cast out, ilang gibara. Ngano man, no? Nakita nila na dili nila kaya i-cast out ning demonyo na ni. Diba na-mention ko na ay times masking unsaon nimo pag-pray sa isa ka tao, unsaon nimo pag-cast out sa isa ka tao, dili mawala ang yawa sa iya ha. Kay need og isa ka bomba. Unsa man ang nabomba? Fasting. Karon kani mga disciple wala siguro ni nag-fasting. Mao ni pag-cast out wala na cast out. Na ila din gihimuan din nila istorya, ni criticize dayon sila. No? Mama ni, because of jealousy. Because of jealousy. Because of jealousy. Gihinder din nila, gibarad din nila. Pangitaan din nila mali. Ako maguni sila pas. Ing ani maguni si pas, no? Because of jealousy, kay dili nila makaya mo cast out. Karon this time, natay restoration weekend. Mingon ka nang wala lagi nila cast out ang demonyo siya pag deliverance. Uy, basig nag-compromise ka sa imong fasting. Na mga ingana ba?
Kay we are called ba to pray and fast and mo pay the price dito sa restoration weekend. No, kita as our workers, as a leader, mag-fasting gid ta kay naa day mga demonyo na dili jud day matanggal. Na ikaw masking dili ka facilitator, basin naa ka sa worship team, dili ka mo liham, dili ka mo kuha na karon na ang demonyo da ni Hawa na karon nakabalo ang yawa agoy kani si kuan kisa man diri na sa kani si Solita ay na si Sol tama day Solita na pud day Sol kani si Sol yung worship team man kita niya uy wala nila nagpansin wa kakabantay na kay kalagot na offend ba na siya kay kuan kay Oliver ni balinon sa iya ha no? So bantayan gud nato no? Dili gyud ta basta-basta mo hinder o mo criticize because of mali ang imuhang tumong ngano ka ni criticize. Ngano ka, iba mayong ka mali man ang doctrine ang gitudlo niya. Makaingon pa jud ka ana. Pero naay kay behind ana kalagot na offend ka ba ka nagselos ka. Ito ko ngano dili man nako kaya ni siya ipano iampuon i-deliver way. Sila lagi kuyo lagi kaayo. Ni pay the price pud na ang tao nga magselos man ka. So, kung gusto pud nimo pag moampo ka mo mga tanggal ang yawa sa imong giampuan, di mo pay the price ka mag-fasting ka. Tama? Ayaw pagselos, for example, like for example, depende man sa revelation sa imuha, no? Like sa kuha, 21 days fasting man gid ang gidilid ko diyan ni Lord. Kasi Wendell kay 14 man. Dili ko magselos kay Wendell na grabe iyang wisdom. Di pay the price siya, 40 days. Ako, 21 days. Dili ko magselos, ana. Grabe man, nag-pay the price man na. Na, ayaw po mo mahiubos kung na mo nag-work karon sa RW and ang uban wala din part man siya sa team pero wala siya karon nag-absent siya ayaw po i-compare mo siya na ipato siya wala din no dapat privilege na to ang mo serve kay Lord dapat na akay pananawon na Lord salamat kay Lord na ako dun okay tama na makaagi man ta ana nga anak mo ko before ulo-ulo lagi no kana ganin nakapoy day ko na burden day ko sa ministry that time kanang perminted ikaw pa naman for how many years every time na restoration weekend naagid mi perminted dapat di mi mag-absent especially pastor dili po kailangan jud magsige mi fasting ana ba naging nanabot jud sa time na burden na sa kuha na kung wala ako'y friend or na ako'y kauban nawala dito Lunay po siya, wala. Absent mo siya, makuno na kung sa kaya ako excuse na para sunod restoration weekend, hindi ko kumu-attend. Wa na po na nasaptan. No? But karon kita nimo when you serve God, pag right imong motive, God will reward us. It's not about the reward. Dili lang about sa reward. Kabalo man gud si Lord kung sa imong gi-pay the price. Okay? And God is just by a Jude. Makita po nimo kung tinuod ba gyud ni ang iyahang gibuhat no na may uban nag fake lang o no mag-counterfeit lang din na so careful jud ka mo judge pud alright so verse 39 but Jesus said do not hinder him for there is no one who will perform a miracle in my name and be able soon afterward to speak evil of me. Ingon ni Jesus din na ayaw i-reject kung tinuod jud siya na partner mi or papat mi duwa or kauban jud mi. Maragod ka ng mga unta. Ay, di ta kalaban ha, kauban ta, kauban. No, man may madungga na ninyo. Marag ka ni ba? Ayun ni Jesus Christ. Ayaw siya pugni. Kay mailhaman na kung kauban jud nato na siya. Kay kung mahimo siya do miracles, maagi mahitabo. Pero kung dili gid siya kauban nato, di jud na mawala ra gyapon na. Kay ngano man he or she is living in sin. Wala ra gyapon. Okay? Nasabtan na niya for verse 40. For he who is not against us is for us. Manang gidut-ana ni Jesus Christ din na. Murag kung ingon ni Jesus Christ in another passage, he who does not gather with me scatters. He is not with me against me. And who is not against me, he is with me. So ano lang, black and white na gyud ni. Ari o patay, asa man gyud ka.
Dito ba ka wholehearted ba ka kay Lord, sold out ba ka, or dili half-hearted lang ba ka? Mura gyud giingon ni Jesus sa mga leader sa Laodicea, asa man ka, either hot or cold lang, walay in the between, walay lukewarm, pili lang ka dinha. Mao na ginaingon na black and white, curse or blessing. Pili ra jud ka diha, ikaw jud ang magpili ana. Muna kung maingon kag wholeheartedly ka, mo na i-check nimo imong heart into Lord. Am I wholehearted to you, Lord? Basig, Lord, kanang ako ang pagiging tamad, Lord, kanang magreklamo ko, Lord. Nga na, so meaning, dili pa ka wholehearted. Kaya na pa may time na magreklamo ka sa ginahatag na task ni Lord sa imo, ha? Ma-assess jud nimo. Tama? Verse 41. Kung nakita na ako, si Kim nasa balay na, si Jethro nag-travel na. O bulag sa Daimoron. Sige, verse 41. For whoever gives you a cup of water to drink because of your name as followers of Christ, truly I say to you, he will not lose his reward. So, ingon ko ganina, talks about the just. Kasi, our God is a just. Kabalo siya. Utangan, bayaran yun ni Jesus Christ tanan, ang gihimo nimong maayo na adyo kay reward na. But, tanawon nimo ang motive pod. Okay? Na-talk na nato na sa Revelation. God will reward you at the end in the judgment day. Kabalo siya, nganong tagaan kag reward, i-check po niya ang motivation nimo nganong nagduka ana. Okay? Then if you read verse 42, napod siya warning, kung naaman siya reward, bayaran man niya tanan ng kung naaman siya utang, bayaran jud na niya. If your motive, sincere ka ba sa imong motive nganong nagduka ana, nganong man nang naging usher ka, naging serve ka kay Lord na naman, then God will reward you. Pero, sa verse 42, napot siya warning din eh. Ingon din eh. Whoever causes one of these little ones to believe, to stumble, it would be better for him if with a heavy millstone hung around his neck, he had been cast into the sea. Okay? So, serious kaayo din ni ang Ginoo. Kung ikaw, paghatag na lang gani o bugnaw na tubig sa mga mighty men, believer ka, then God will reward you. No? But, ingon din ni, pag ikaw pod, no, kanang light lang, or nagka-compromise ka, or naakay gibuhat, hindi maayo, then si Lord is also a righteous man siya. No? Mapanish jud ka ana. If there is a reward in due, and there was also a punishment, no, due po para sa imo, ha? Okay? Ang mercy ni Lord is more siya kanang kalapad sa dagat. Grabe gud iyang mercy sa atoa. But we need to repent. Mag-repent lang jud ka. Pag hulang ni mga una, mga ikagpasaylo sa Ginoo, mahambol daw lang jud ka ni Lord. Kaya iya ba yang gibot giingon din na tanggalon ba, i-blot out niya imong sin because of His mercy. Ing ana ang mercy ni Lord. It's just a vastness of ocean. His mercy is just a vastness of ocean. Dili nimo matungkad iyang mercy, ay grabe gyud niya ka-love. Pag you have a repentant heart. Pero imo lang gina-take light lang na din ha, no? Murag mo take advantage lang kasi iyahang maluluyon sa ang Ginoo sa atong amahan, and gina-take lightly lang nimo na ang pag-forgive, and even kanang pag-sanctify ni Lord sa imo, ha? I-judge you ka ni Lord ana. There is, brothers and sisters, there is a judgment day for all of us. Hindi nato ma-manipulate ang Ginoo. Okay? Dili jud mo maatik-atik ang Ginoo. God knows all of us. Kabalo gyud si Lord sa atong plan. Okay? Even kani pangingon nimo pag naging habit nimo ang paging backbite. Katawanan kayo kung paano. Okay. Naamang gud nag-text sa kuha. Tapos na siya giingon sa kuha. Karon ni-reply ra pug ko perting daghanang pangutana. Kay ako amang gug mindset kana ganing isahunan na akong pangutana para paspas na ang istorya mahuman na. Bahala ka kung motubag ka o dili. Na karon nabasa man na sa kumbana ako mga text. Uy, na kay bagong pangalan karon ba? Ana din siya sa kuha. So kaya ning bagong pangalan niya sa kuha na siya. Ikaw na si Marites na pastura.
Wala day kay bago pa si Maripas daw. Kasi di ako ang bana no. So, sa ako naman, gusto mo na sa ko, ako, ara gid ako ang batasan masahay mo gani, sorry gid kayo, usay kadlawon ko mo text, mo post din na. Kay pag naa mo sa kong thought, idiretso na na ako pa di ko kalimot. Nga ba? Same thing pod, kung naala ko'y gusto ipangutana sa imo, i-relay sa imo na message, paspasan na ako. Kung matubag nimo okay, kung dili mo matubag na at times na i-usab na ako or dili na ako natubagon basig imuha ra gyud na, dili na ka gusto ipa-share, ana good. So same niya pagtubag niya kay dili man tanan natubag, so wala na ko nagngutana balik. Ingana ra gyud ako ang way. Si Maripas na dayon akong name karon. So mo na ba kung if naagbatasan ka ning ana na makastumble down sa uban, kay mao nang ginaingon niya, even katong mga new babes, bag-o pa lang like si Arvin, bako pa lamang si Arvin, o na lang magbantay gina perminti si Arnel din ha. Ano, kaya nga naman na man siya manghud, nagtanaw sa iya ha. New babes na Nel, na kung ikaw daw ang dahilan mas tambol na ni si Arvin, kay the way imong batasan nagipakita karon mo Kristohano ning ani magdaeni ala magbantay jud ka kung saan giingon ni Jesus Christ mao gyud ni na verse para nimo din eh. na imo jud ning i-take away. The same with sa mga little ones, sa mga bata, mga anak nato, magbantay ta sa mga action, ba, no, says, si Manny man na, you're lying, mommy, mo ana ba yan na siya, magkunig, makaana ka, I'm not lying, namin ko, I'm not lying, na nag-lie ka, kan jud ka sa imong heart, nga na, magbantay jud ka, ana, kay imong anak, nagkatanaw sa may ana lang na, pero, nakasabot na sila, kung mao man na ang cause, mo stumble sila, ang ilang faith sa Ginoo, na, mao na jud niya ato ang reward dito. No si Lord, hate jud na niya. Ka ana, no? Imagine na lang nimo si Jesus Christ, humble and meek. Pero iyang statement, grabe sa verse 42, di ba? Whoever causes one of this little one who believed to stumble, it would be better for him if with a heavy millstone hung around his neck and had been cast into the sea. Quiet and gentle na ato ang Ginoo si Jesus Christ. Pero heavy kayang statement ani pag kita ang reason, ang dahilan mo stumble down ang isa ka tao. Katila jud kag wala dito, wala din na Nel, bantay jud ka. No? So it's not about Arnel but all of us kaya nating mga anak o mga people that surround us nagtanaw sa atong kinabuhi. Okay? It's very clear, crystal clear kaayo that Jesus really hate kanang sin. He really hated sin. Tanawon nimo si Paul, life ni Paul. Si Paul, niundang siya kaon o karne. Kaya nga naman, nakita niya kumukaan daw siya karne, mag-cause daw sa mga tao na stumble ang ilang faith, ang pagtuo nila, ni-stop siya. Nga naman, ang iyang heart man good is dili siya gusto maging cause mo stumble down ang mga tao. It's better for me. Wala may mali mo kaon kag karne. Pero pag sold out manguga kay sa Ginoo, 100% yung sa Ginoo. Kung nakita ni mo na ang cause na mo-stumble ni sila, magsige kag kaog karne kay what if ikaw sige kag kaog karne pero mo exercise man pug ka. Na siya nakita okay ra makaon og karne pa, sige ra og kaon og kanang lechon pas. Tanawa na si Pastor Wendell, grabe kay na makaon og lechon jud no, kanang kaon jud. Pero mo na nag-cause og sakit sa iyaha, na-stumble down siya. Unsa naman ingani naman din nahitabo. Wa siya kabalo na si Pastor Wendell, grabe din mag-biking. Grabe din na siya mag-exercise, no? So, pero ikaw, nakabalo ka, na-stumble down, pag full-hearted ka, na na-stumble down din ni siya, it's like si Paul, na-stop gid siya og kaon og eat. Kung wholehearted ka kay Lord, sold out ka kay Lord ha, na-disciple ka kay Lord, na dili ka gusto nang ikaw ang cause. Kay kung kadudang mga person, dili da sold out ani, kabalo ka, they will keep on claiming the rights. Right man jud. Right man na ako mukaon jud ka ng kwan. Uy, kanang lechon o baboy o humba. Uy, rights yun na ako na. Syempre, labi yun mo kaon. Rights yun na ako ni mo tanaw sini karon Lord. Rights yun na ako mag-mall karon Lord. Mag-shopping rights yun na ako Lord. Mga ana. So, pag mo claim kang rights, pasabot, ana, is dili pa jud ka wholehearted sold out kay Lord. Okay? Okay ra sa imuha na mas tumble down ang uban, pinaagi sa imong action. Verse 43.
If your hands causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life crippled than having your two hands to go into the hell, into the unquenchable fire. Na dili man ni siya ingon na literal jud ang gingon din ni cut it off, but ang atong attitude bantayan jud nato kung kani ato ang kamot, especially atong right hand, kusog kay ni managpa, kusog kay ni saban gamiton nimo na mag-cause sa imuha na maadto na nung ka sa hell, better jud kaysa naman kumpleto imuhang lawas na adto ka sa hell, or dili man kumpleto imong lawas kay kung imong right hand man ang cause perminti ka makasala, igiputol na nimo, di makadto kag heaven, di why not? Kamo daay pag abot mo sa heaven, kumpletuhon ra man gyapon na sa Ginoo. Pero kung kana man imong right hand magsigig kasala sa imo, unsaon man nimo kumpleto imong lawas padulungan pud ka sa hell. Sabtan nimong point din ha. No? So verse 44, where their worms does not die and the fire is not quenched. Verse 45, if your foot causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life lame than having your 2 feet to be cast into hell. Di-mention na din ni ang imuhang kamot, imuhang tail, no, even imong eyes, tanan, gi-mention na any part of our body that will causes to stumble or sin, mag-go against the will of God. So, ingon ni Jesus, ingon ni Jesus, it is good or better, no, na kana imong gibuhat karon stop jud na nimo. Okay? It is a question, na question. What if kanang willing ba ka? Kung mama na nag-cause sa willing ba ka na ipaputol na nimo na imong kamot or imong unsa ba na ang nagakos sa imo o ma-stumble ka o magkaroon kang sin. Usually ba ang kamot or ang mata na kay makita na dapat dili nimo dapat tan-awon or no. Or kamot na sig gamiton ba nimo na pangsagpa, pangsuyop, whatever is that, no? Willing ba ka para jud kanang makasulod ka sa gingharian. Sometimes ma-check gid ha is what if ang Ginoo buhaton niya sa imo kay dili siya gusto nga madto ka sa hell, usa kaya imong bation karon, maana ba ka? Lisura day no wala kamot kana imong baba kusog kay mamalikas, kusog jud kaayo ng mag-say og negative words dili maayo. What if tanggalan kag dila karon, unsa kaya ang bation nimo? Lisura da ay di kana ganing na nagstorya din ha, tapos gusto ka mo tubag dayon, tapos imuhang tinubagan, pinabalang imong tubag, dili na makakastorya kay naputol naman ang imuhang dila. So kaya bation nimo ana no? No? What if we allow na ni God sa imuha? But do you think na i-allow yun na ni God sa imuha para ma-stop lang imong sin? The answer is no. Dili ni allow ni Lord. Tanggalan kag kamot, tanggalan kag dila, kung sa ba na, tiil ba na, ano man, gusto ni Lord na ang imuhang sin is ma-stop na nimo. Gusto ni Lord ma-overcome na nimo na temptation. Hindi siya gusto maputlan ka. Maputlan, makagdila din ha. Kay imong dila is puro bad words pero negative imong ginastorya. Dili na i-allow ni Lord putlan kag dila. Ano man, gusto niya ma-overcome na nimo imong temptation sa dila. Kanang gusto na ka mamalikas mo tubag, kana gusto na niya ma-overcome na nimo, makontrol na nimo imong tongue. Our tongue is so powerful, pinakagamay na organ pero makapatayin gid na siya ug makabuhi. Gusto ni Lord makontrol na nimo imong dila. Sabtan? No, muna siya ingon din niya. Jesus gave, yung siya din eh, na question. It is a question of which is more important, the physical member of the body or purity in our hearts. Mura kumbaga, unsa may importante, kanang ato ang lawas, kumpleto ta, or ang purity sa ato ang kasing-kasing o sa atong spirito. Of course, no? Purity gid sa atong spirit. Kay mo na ang musaka sa langit. Alright? So, let's continue verse 46. Where their worms does not die and the fire is not quenched. If your eye causes you to stumble,
Matay na po, prayed out, it is better for you to enter the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast out into hell, where the worms does not die and the fire is not quenched. Daghan kay mga tao karon, millions of people, they use their eyes as a last. No, na dapat kay tan-awon, na dapat dili nimo tan-awon, no, na may buhaton nimo, basahon nimo, na dili dapat nimo basahon. Alam mo na to kung giingon ganina na si Lord dili gyud siya gusto i-pluck na imong eyes, tanggalon ng imong eyes para lang undang imong sala. Gusto ni Lord intact imong eyes, pero gusto nako i-overcome nimo ang temptation na dili na kamo tan-aw og porno. Di na ko na putlon imong kamot kung dili ma-overcome nimo ning temptation na di sige panakit imong kamot. Mao na yang point din ha, no? Kay to those who are overcomers rabaya ang makasulod yun sa gangyarian sa Ginoo. Okay? Verse 49. Hapit na kita mahuman. No? Okay, before that sa verse 49, basahon ni mo ning kwan. Dapat attitude nato is, our attitude towards sin should be, I would rather lose my eyes than sin. No? Because that is the attitude of Jesus. Dapat atong attitude ana, mas maayo pa wala ako'y mata kaysa makasala ko. No? Kung naman ko'y mata pero makasala man lang man ko, and which is dili ko kabalo mo overcome sa every temptation, then kabalo man gyud ka sa metabo sa inyo. Philippians 2, God, which He was always obedient hantod sa iyang kamatayon. Iya yung gi-overcome tanan temptation. Okay? Ana yun ang gaana man ang gibuhat ni Jesus Christ. Kung siya man atong model, kaya gid nato because we have the Holy Spirit. We have the Holy Spirit to empower us in all areas of our life. Di ba ingon ko gahapon? Kung gusto nimo power sa Holy Spirit, naakay, dili lang kamo ingon, Lord, I want you, I want Holy Spirit, empower me, Holy Spirit, I want you, Holy Spirit, come with me, I want your power, your anointing. Dili lang ka musik, dili lang ka mangayo sa Holy Spirit, but naapog kay i-lay down. Kasi may i-lay down. Ang imong will, ang imuhang batasan na dili maayo, ang pagkadalo nimo, ang pagka maripas nimo, ang imuhang mga daghang kay i-lay down para ma-empower ka sa Holy Spirit, para ma-receive nimo ang fullness of power of God. O man ang difference sa una po, ginapakita na sa ato. Parehas man sila disciple, pero nganong lahi-lahi man, dili man siya maka-cast out, kani maka-cast out man ni. Because of that, naapod sila yung mga wala gilay down. Yes, the Holy Spirit will come, but you need also to have the lay down. So tomorrow, ko, mo to naka-decide ko kay Wenden. Wala, nagingon namang kudaan sa iya lang, this time sa ato ang RW. Eh, di ba overseer lang ko, wala lang sa di ko topic. Gusto lang yun na ako makita ang dagan sa the whole RW. Pero nag-struggle yun akong bana. Dili, dili, pwede siya. Ano mo overseer man ka, siya sa kadugan na nimo na sige oversee sa RW. So may sige na good lang, sige ko ingon, sige na good lang. Pero nag-initial meeting siya atong last na Wednesday. Naghatag na siya topic. Na nakita na ako sa papel, wala jud akong name. Dito sa iyang gisulat. Subot na gid niya akong bana na dili jud day ko mo share ana ba. So na happy pud ko somehow. Pero when I have this revelation, pagbasa na ako sa Mark 9, ako gid ay pa Holy Spirit, ipa-share ni Lord sa Holy Spirit. Amen. Amen. Maling ko niya, ako na ang nag-volunteer sa iya lang. Ako na lang mag-share sa Holy Spirit. No? And then I know, no, na di buhatonon sa kuha ani, and ako man muna maka-receive sa power sa Holy Spirit, this is the impartation man, matunay ko, Lord, excited kay ko sa topic na Holy Spirit. It's been a long time wala akong nag-share aning Holy Spirit. And karon nawala akong topic sa Holy Spirit, and ko, nag-struggle ko gamay. Pati ana ako kay Wendell, lang tagay na lang kog topic sa imong Holy Spirit. Let it be kay ang Holy Spirit mag-move on ni dili ako. Then unsa man ako i-share, ang Holy Spirit pud na siya. Then ang Holy Spirit ang mag-empower sa ato ang tanan that day. So hanapon ko sa iya, hanapon ko na
the old the old skin, the old news, the old wine skin dili man pwede ma-mix sa new wine skin. Mo nang dili na ako mag-dwell sa ako ang topic na Holy Spirit before. Mana nangayo na lang ko sa iya ha. Topic about Holy Spirit. I'm so excited, no? Sa Restoration Weekend, especially sa Holy Spirit kay mama na nga. When I read the Mark 5, grabe jud kaayo akong revelation about the Holy Spirit. Wow, Lord, ani da ini, no? Ani da ini. So kana kung workers man ka dinhi sa Restoration Weekend, ayaw jud mo paulahi o papildi o paulahi ba na di mo mag-part sa pag-receive sa Holy Spirit. Maminaw jud mo ang tanan karong Restoration Weekend. Mag-receive jud mo dito mo na ingon na nako ang worship team may palingkura gyud na sila mo, ura gyud na sila delegate dito ang worship team. Padad-an na sila notebook, mag-notes gyud na sila. Na ang worship team una man gyud dapat maka-receive ang worship team kay sila man gud ang frontliner. Sila mag-prepare sa atmosphere. Ana ginahatagan gyud og high standard ang mga worshiper. Laban ng mga worship team kaya dili gyud ka maka-receive og power sa anointing din ha kung wala kay i-lay down. Unsa man ang mga will nimo din na, mga rights nimo da imo yun ang i-lay down. Kaya di ka receive sa power mo na ikaw karon pa lang na-receive nimo ni na revelation. Lord, hinahinayan ako cleanse, Lord. Tanggalan ni tanan, Lord, kung unsa man ang dili maayo, Lord. Cleanse me, purify me. Kaya when time comes, pag-receive naman sa Holy Spirit, diya din ka another level na sa imo ha, sa imong spirituality, na i-promote ka ni Lord. Okay? So kitang tanan mag-receive jud ana. Okay? Yeah. Ako mag-receive jud ko anag taman. No? Although naka-receive ko sa revelation, jud ako no corporate kitang tanan mag-receive jud ana. Okay? So verse 49, for everyone will be salted with fire. So more than na first 49, for everyone will be salted with fire. So either unsang na fire imong gusto? Fire sa purity karon maka-experience kag fire of purity kanang gusto nimo fire gikan sa purity kanang limpyuhan ka, dili na malimpyuhan ka, no? Ang gold dili yun na siya mo shine mo gawas ang iyang tingkad sa gold kung dili mo agi og purification sa fire, tama? So or gusto nimo fire for eternity, karon ayahay kay ka comfortable kay kasi mong life, okay ra jud kaayo ingana, pero padulong ka sa fire of eternity sa hell. No? Unlike karon magpa-purify ka. Dili lalim ingon ko, pero kabalo ka ang imuhang fire at the end sa eternity is ang heaven. Ikaw na ang mamili ana mga kaigsuunan kung usa na fire imong gusto. No? Dili ko makaingon sa imo dito ka sa kuan. Tiing ani dili ikaw jud ang mag-decide ana mga kaigsuunan. Okay? Verse 50. Salt is good, but if the salt becomes unsalty, with what will you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another. So ang salt din na talks about preservation, di ba? Kung gusto niyo ma-preserve ang isa ka pagkaon na dili madaot, butangan nimo salt. Same with us, no? Same pod na sa purity nato. Kailangan og salt. That salt preserve us in purity and peace and fellowship with one another. So we are the light and salt. Ma-preserve ang ato ang purity, ang atong fellowship with other people, ang peace na madawat niyo. Okay, let's end this. I'm done. I'm early. Ay, na. So, sige, magkampo na ta. Early kita ng human ron. Lord, salamat good kay Lord. Sa pagbago nimo sa amo ang mga kinabuhi, O Lord God, Holy Spirit. Thank you so much for changing us inside out. Salamat na gitagaan mi nimo revelation, O Lord God. Who you are, what you've done on the cross, Jesus Christ. And salamat for dying on the cross. Salamat sa grace, imong mercy, sa pagtudlo nimo sa amo pinaagi sa Holy Spirit. Holy Spirit, thank you for teaching us, for molding us, for correcting us, for rebuking us, even in the public. Salamat na among heart ready for that.
na dili mi ma-offend, but Lord, maging ready mi sa every corrections that we'll receive. But it's for us, Lord, to have that humility and faith to you, O Lord God. Lord, we surrender everything, our will, tanan na mo mga rights, Lord, among isurrender sa imo. Tabangin mi, Lord, kung na sometimes mag-struggle man mi, Lord, kung mag-react man among flesh, Lord, tabangin mi, Lord. We acknowledge, Lord God, na di jud na mo kaya, Lord, mga bagay, Lord God, na especially sa mga temptation, sa mga desire na mo, Lord God. Tabangin mi, Lord, na ami self-control. Tabangin mi, Lord, Holy Spirit, tagain mig sound mind, makauna-una mi unsay tama, unsay mali. Tagain mig strength of power na ma-overcome na mo every temptations in our life. Salamat, Holy Spirit. Salamat for the power you have given to us and the authority and the anointing, Holy Spirit. Salamat. Salamat with God, Lord. And this day, Lord God, today is our first day or the first night of the restoration weekend. I lift up to you, Lord God, all the delegates, oh Lord God. At anan sila, Lord, maka-attend, makaabot yun, Lord, sa place. And silang tanan, excited sila, Lord, na magkaroon po sila o revelation what you've done on the cross, O Lord God, and who you are, Holy Spirit, in their life. And I pray that everyone will be healed, restored, and delivered, all the delegates, and even, Lord, some tanan mga workers, I pray for a servant heart. Lord, I pray for humility in them, O God. And Lord, I bind every spirit of entitleitis sa mga workers, O God, and even to all the speakers, O God. I bind that spirit of division. I bind that spirit of disunity in Jesus' name. In Jesus' name. But Lord, I declare, Lord God, this restoration weekend, Lord God, ang love ang mapuno sa amua, Lord God, that we will love you more and we will worship you more with all of our heart, mind, soul, and spirit, oh God. We break also the spirit of familiarity in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, gina-break na ko ng spirit of familiarity, Lord God, kanang know it all na. And even, Lord God, salamat, Lord, sa forgiveness na gihatag nimo sa amo, Lord God, so that we will become effective, Lord, to become a blessing to other people, Lord God. And to all the speakers, I declare, Lord, I pray that anointing, boldness, authority, power, love, ang mag-flow, O God, sa ilang kasing-kasing para mahatag nila, Lord, sa mga delegates, O Lord God. And I declare also, Lord God, na tanan na mga needs na mo, Lord, ma-provide, O God, in Jesus' name. Lord, na magkaroon mig unity, especially, Lord, pag mag-break, Lord, no, dili mi maghangol-hangol sa pagkaon, Lord, but ma-maintain gid na mo ang self-control, Lord God. Na dili jud ang pagkaon na makakontrol sa amo, Lord God. Lord, I pray that salamat, Lord God, for using us mightily, Lord God, this time. It's a privilege and honor to serve you. We love you, God. We honor you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Okay. Maayong buntag.